So, hi guys. So, pinam ko to dito sa kitchen namin kasi may tao sa kwarto. So, kailangan mababa yung boses ko kasi baka marinig nila ako. So where do I start? Actually, so, di ba, no, second year college na dapat ako ngayon. But, I stopped. 1 year na ako nag-stop because, problems and many things. But ngayon, back to zero ulit ako. So, naging first year ulit ako. And yung university na pinasukan ko is, malapit lang sa bahay namin. Actually, doon nag-aral yung ate kong pangalawa, and then yung ate kong nasa ibang bansa. At yung kuya ko, same din lang na university siya nag-aaral, pero the thing is, mas malayo yung sa kanya dun sa Urdaneta, which is sa amin ng mga kapatid kong tatlo sa Asingan, which is dun lang. So it's really not far away, kaya nakakatipid kami. So ihatid lang nila ako, and then boom. And then, so, yung pasukan namin talaga is August 10. But, na-cancel siya kasi may bagyo kasi dito sa amin. So, I was happy na na-cancel because I was really scared. Because, first day, and then you meet a lot of new people. And then you got social, makikipag-socialize ka na naman. Because, actually, ngayon ko lang siya na-realize because 1 year, in the past 6 months, if I'm not mistaken, in the past 6 months, ang ginawa ko lang talaga sa bahay, manood, mag-doom scroll, and ma-depress, umiyak, kumain, tumawa, magsumayaw. And I like that. I like that peace. Like, gusto ko dito lang sa bahay na I feel safe around our house. Parang mas safe ako sa bahay namin. Hindi sa ibang lugar. Like, I got really, get anxiety pag parang pupunta lang kami sa mall or sa bayan, like, parang, parang may judgment sa tingin ng mga tao, like, pero may side effects ng nag-stay lang sa bahay because, nagugustuhan ko na yung pagiging lonely ko, parang nagiging bad na siya na I don't talk to anyone. I talk to my friends online but not on a face to face. So wala kaming pasok ng August 10, and then August 11 is wala rin kasi may bagyo, and then so boom, akala ko wala kaming pasok sa 12 because may umuulan pas, and then baha, pero nag-announce yung mayor namin na may pasok na lang. So yeah, I was really scared to be honest, but I feel lost what to do because I didn't know saan ako pupuntang room. And then sabi ng mga kaklase ko, because we have our own GCs, may mga GC na kami, and then one thing I realized na close na yung mga ibang klase sa iba, which is I expected ko na because na-expect ko na rin to dun sa UCU, which is so worse, but wala ka naman magagawa. And then sabi nila magkita daw kami sa register, and then nagkita kami doon, and then I feel lost. I don't really know who to talk to, who to ask to. At di ko lang kung saan ako magtatanong, saan ako hihingi ng tulong. I don't really know. I was just kinda there. Sobrang sakit ng balakang ko. And then, actually, may na-meet kami isang instructor namin, yung instructor ng buong BSBA na program. And then, na-meet namin siya, and sabi niya, mag-introduce yourself, but think ka, hindi ako napulot. But sa Lunes, itutuloy namin. Baka siguro feeling ko makukuha na rin, mabubunod na rin ako. But I'm already,
handa naman na ako sa introduction kasi sobrang dami na nangyari sa buhay ko, mahihiya pa ako. And then one thing that something really hit me was niya pag uwi ko, kasi umuwi kami alas, if I'm not mistaken, 4 or 5 PM. Sobrang pagod yung katawan ko, as in sobrang sakit ng balakang ko because nakaupo lang ako talaga, because throughout the anong oras ako pumasok, 8 AM and then 4 PM ako wait, and hindi pa ako kumain nun because wala akong ganang kumain, wala akong kasamang kumain. So sabi, kahit na nabibawan akong kanin, hindi ako kumain because wala akong gana. Yung isa naming minute lang namin na professor, around 2 PM yun, and then yung next na instructor namin wala pa because supposedly yung orientation namin is noong August 10 sana, pero may bagyo. And then sinabi nila sa amin na yung orientation namin sa susunod daw na araw, which is noong 4/13 kinamagahan ng 12. And then I feel lost kung saan ako pumupunta. But good thing may GC kami because punta kayo dito. And I feel so lost, like looking at some people, they are friends, and looking at me, I feel ako lang yung mag-isa. You know the feeling that maraming tao sa paligid but you feel so lonely. I see some familiar faces kasi yung mga kapitbahay ko yung iba, mga kabatch ko nung elementary, nakikita mo sa Facebook, but you know, even though I see some familiar faces, I still feel lonely. So pag uwi ko, I don't really, pag uwi ko sa bahay namin ng day na yun, wala akong ganang kumain, wala akong ganang magpag-usap, tapos nagsumba pa yung mama ko. And then sobrang sakit ng ulo ko nung araw na yun. Pag uwi ko, gusto ko na nang matulog. So I did natulog. Ay hindi, umiyak muna ako pag uwi ko sa bahay. I don't feel anything, like manhid na ako, like just really want to cry all day. And then umiiyak ako patago because I don't want them to find out, kasi ayaw kong sabihin nilang sobrang hina ko, ganyan. So umiiyak ako sa CR namin. Tapos ako pa yung magluluto. So inuutosan pa ako na papa ko na magluto ako ng ulam namin, even daw sobrang pagod ako, sobrang sakit ng ulo ko, sobrang sakit ng mata ko, kakaiyak. Nagluto ako. And then natulog muna ako noon. Pagkagising ko, sobrang pagod ako. Di ko lang yung pagod na parang yung lahat ng pagod na naipon ko sabay-sabay na. And then pagkagising ko, nagluto ako. Tapos umiiyak pa rin ako, to be honest. Habang umiiyak ako, iniyak ko na lahat ng insecurities ko, family problem namin, being lonely. Like, I start to question myself na di naman ako masamang tao, bakit ang gusto ng kaibigan sa akin, di naman ako gumagawa ng krimen, di naman ako nambubuli, but why? There are so many whys pero walang sagot. And then I also started, iniisip ko na rin na gusto kong mag-drop out first day pa lang, but habang iniisip ko yun, naawa ko sa ate ko na sa ibang bansa na pinapaaral kami. Syempre nahiya ako sa kanya because kung mag-drop out ako, so another year wasted na naman. Naka-waste na ako ng isang year, so ayoko nang huli pa. So paano na yung isang 1 year pa, sa 2 years na sasayangan ako. And then the thing is, ayoko ma-disappoint yung ate ko. And then gusto ko talaga magtrabaho na ayoko nang mag-aral. I feel like walang kwenta yung pag-aaral. Pero you know, degree is everything. If you have a degree, you know that everything is possible. So I am chasing that degree. Sabi ko, I do whatever it takes para makagraduate lang, even if I don't have friends. But yeah, it's the life. I cried, iniyak ko na lang.
naiiyak hanggang sa wala na akong maramdaman. Iniyak ko na lang ng iniyak. And then, sobrang sakit ng ulo ko ng kagabing yun. And then, nakatulog ako. Pagkagising ko, orientation na namin kasi, diba? So, orientation namin magkita-kit 8 AM daw, ano na kayo kasi kami ng orientation nga, diba? So, nakaupo na ako doon agad. So, sa umaga nun, siyempre, salita. Nung kinahaponan na, hindi ako kumain ulit because sabi mo kay mama ko, hindi ako magbabaon kasi I don't really have the appetite to eat because yun nga, sa naramdaman ko, I was depressed to the max na hindi ako kumain kagabi, pati kagabi di ako kumain, parang everything that I eat, I want to puke. Yun yung feeling na yun, sobrang grabe na naiyak ko na lahat. But yung iyak na yun, worth it naman siya kasi nilabas ko lahat ng hinanain ko, sarili ko, sa mga tao, sa isip ko, ganyan. Ang orientation na kinahaponan na, doon na lang ako umupo sa likod. Pero sa kasama ko pa rin yung mga kaklase ko, but doon na ako sa gilid. While I was looking around, I realized na hindi lang pala ako yung lonely. There are tons of people na may magsarili na wala silang friends na kaupo sila sa gilid. I have seen, may kita akong dalawang lalaki. And then, may naisip na ako sa isip. Nag-iisip na ako sa isip ko na, sa utak ko na, same lang kami, we don't have friends. Common, and but feel like na normal lang yun. When I was looking out the campus, may nakita din akong babae na mas older pa sa akin. Kumakain siya mag-isa niya na it's okay to be, alone, to do things all by yourself. So, noong araw na yun, marami akong realization na yung realization ko na gusto ko makagraduate, gusto ko magtrabaho pagka-graduate ko na. It is what it is. Kailangan kong subukan kasi pag nag-drop out ako ngayon, so what if tinuloy ko to, what if kinaya ko, di sana nakagraduate na ako. That's the thing na iniisip ko nung sabi gusto ko mag-drop out na sinasap ko sa isip ko. And yeah, kahit mahirap, even though I was lonely, gusto ko makagraduate. Yun lang yung update ko. Actually, I don't really know what to do next, but wala kaming pasok ngayon. It's Friday and then the good news is wala kaming pasok every Friday, so my rest day. But sa Lunes, bakbakan na kasi doon na talaga yung real na magtuturo nila. So yeah, at saka mag-introduce yourself kami again. So, i-update ko kayo after 3 weeks kung may nang bago ba, kung nakaya ko ba o umiiyak ako. Let's see, 3 weeks.